Okay, so good evening po mga kapatid. No, welcome po sa ating midweek. At salamat sa Diyos na tayo po ay muling magkasama-sama. At gaya nga ng nakikita ninyo, ay medyo marami akong marami akong umbrella dahil sa maulan ngayon dito sa Taiwan, no? Okay. So minsan pa tayo po ay lalapit sa Panginoon upang humingi ng kanyang gabay at pagsama. Ano po? Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala sa gabing ito. Dalangin namin, Panginoon, na kami po ay iyong samahan at kalingain. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy kang maghubog sa bawat isa, maunawaan namin ang iyong salita, at masamba namin ang Panginoon. Sa oras din na ito, patuloy rin naming dalangin, O Diyos, na abutin niyo po ang lahat ng mga kapatid na naririto sa Taiwan, nagwo-work, Panginoon, at maging ang mga kapatid sa Pilipinas. Inihiling din po namin ang patuloy niyong intervention para sa mga naapektuhan ng lindol, O Diyos. Ang, ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga NGO, ang mga faith-based organization, ang bawat individual na ginagamit mo upang tumulong, gabayan niyo po sila at palakasin. At patuloy ka, O Diyos, na sumama sa kanila. Marami pong salamat, O Diyos, sa gabing ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, magandang gabi po, mga kapatid. No? Ah, magandang gabi, Ate Au, Ate Maui, at sa iba pa na naririyan. No? Salamat sa Diyos na tayo po ay nagkasama-sama. Magandang gabi, Ate Isabel. Welcome po ang lahat sa ating midweek service ng TIC Filipino Ministry. Okay? So, minsan pa ho, kung kayo po ay may mga patotoo na nais ipagpasalamat sa Diyos, na po, kung kayo po ay nagnanais magbigay ng patotoo, maaari nyo pong ilagay sa comment section ang inyo pong pasasalamat. Na po, kung kayo po ay may answered prayer, merong victory or breakthrough, maaari po nating pasalamatan ang Diyos. No? Good evening po, Ate Lucy. Okay? So, magandang gabi po sa inyo. Salamat sa Diyos at nakasama kayo sa gabing ito. Okay, so praise God. At gaya nga po ng nakikita ninyo, ang dami kong payong, no? Parang natatakot na mabasa. Ngayon po ay maulan dito sa Taiwan, no po. Alam ko diyan di sa Pilipinas ay may dumaan ding bagyo bukod pa doon sa lindol, ano. At patuloy nating dalangin na ang lahat ay nasa mabuting kalalagayan. Good evening po, Ate Maymay, no? Nawa ay maging maayos na ang iyong paghinga at ang
inyong mga nararamdaman. Opo. Whether yan ay acid reflux o patungkol sa inyong heartbeat. Okay. So, praise God at kayo po ay naririyan. Sabi ni Kuya Edgar, sa loob ng Mandaluyong ay mainit. Ano po? So, okay. So, iba-iba po ang epekto ng panahon ngayon. Pero kahit anong panahon, lagi nating pinanaligan na ang lahat sa lahat ng panahon, ang Panginoon ang naghahari, no? Ang Panginoon sa lahat ng panahon. Okay? So, dumako na tayo sa awitin at sabayan po natin ang awit na ito ng pagpupuri sa Diyos. Opo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin.
Amen. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Ano po, siya po ay Diyos na matapat sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. At kung kayo po ay may mga prayer requests, maaari nyo pong i-send no po o ilagay dyan sa comment section. At kung kayo ay may pasasalamat, maaari nyo rin pong ilagay dyan sa comment section. So magandang gabi po. Magandang gabi sis Net Apollo, sis Ate Maui, sis Maan Ruby, si Ate Luz Kangat, no? Si Ate Pemalex. Magandang gabi po sa inyo. Ate Norma, no po? Magandang gabi po sa inyo. Sige po, tayo po ay dadako na sa salita ng Diyos. At sa gabing ito, magpapatuloy pa rin ho tayo sa pagtalakay sa aklat ng Genesis. At sa aklat po ng Genesis, mga kapatid, marami ho tayong mapupulot, no? Marami tayong pwedeng ah, panghawakang mga pangako ng Diyos. Alam niyo po, yun yung kagandahan po sa salita ng Diyos dahil ah, atin po itong mapanghahawakan at mapapaniwalaan. So good evening, Sis Corazon, no? Sis Cora, at patuloy kayong kalingain ng Panginoon. Sige po, tayo po ay dadako sa salita ng Diyos at narito na tayo sa chapter 19 ng Genesis. At ito ay medyo mahaba, yung chapter 19. So ito po ay hinati natin. At tayo po ngayong gabing ito ay nasa part 1 ng Genesis 19. At itong Genesis 19, makikita po natin dyan yung God's judgment and mercy. No? Yung judgment ng Panginoon at ang kanyang mercy. At sa part 1, pag-uusapan po natin yung hospitality and warning. Hospitality and warning. Po. So ito po yung buod niya. So yung Genesis 19, ito po it opens with two angels arriving in Sodom. At si Lot naman nakaupo doon sa city gates at winelcome niya yung dalawang anghel sa kanyang tahanan. At dito pinakita niya yung hospitality at protection, no? Subalit ang mga kalalakihan doon sa Sodom ay pinalibutan yung bahay ni Lot at sila ay humihiling, no, ng isang karumal-dumal na bagay. At si Lot, nagkaroon siya ng lakas ng loob upang ipagtanggol ang kanyang mga bisita. At dito makikita natin yung tensyon ng katwiran at kasamaan, no? Righteousness and corruption. At dito rin sa passage na ito, makikita natin ang mga mananampalataya ay tinuturuan, lalo na yung mga dayuhan na namumuhay sa foreign land, katulad natin na narito ngayon sa Taiwan, na yung hospitality ay pagpapakita ng karakter ng Diyos, no? At ang pagtayo sa katwiran, sa righteousness ay minsan kailangan, no, may mean resisting hostile environments, hostile people, no? At mga kapatid, lagi natin tatandaan, hindi lahat ay hospitable. Ang iba ay hostile, no? Maaring marami tayong kasama na alam natin na hospitable.
pero hindi lahat ay hospitable. May mga talagang hostile, no? At yung mga hostile ay maaari tayong i-hostage sa ating kalalagayan o i-hostage yung ating damdamin, no? I-hostage yung ating progress, i-hostage maging yung ating relasyon. So, yan ay matatalakay natin sa gabing ito. So, dito sa Genesis, hayaan yung basahin ko po doon sa 1 to 5 muna. Magdidilim na nang dumating ang dalawang anghel sa Sodom. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos, yumukod siya sa harapan niya bilang paggalang at nagsabing, "Kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo." Pero sumagot sila, "Huwag na lang, doon na lang kami matutulog sa plaza ngayong gabi." Pero pinilit sila ni Lot, kaya sumama na lang sila sa bahay niya. Naghanda si Lot ng mga inumin at mga pagkain. Nagpaluto rin siya ng tinapay na walang pampaalsa. At nang handa na, naghapunan sila. Nang mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot at tinanong, "Nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan." Verse 6, lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, "Mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag ninyong gagawin ang iniisip ninyong masama. Kung gusto ninyo, may dalawa akong anak na dalaga. Ibibigay ko sila sa inyo at bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila. Pero huwag ninyong galawin ang dalawang taong ito dahil mga bisita ko sila at dapat ko silang protektahan." Pero sinabi ng mga tao, "Dayuhan ka lang dito, kaya sino ka para makialam sa amin? Umalis ka riyan. Baka mas higit pa ang magawa namin sa iyo kaysa sa kanila." Pagkatapos, itinulak nila si Lot. Lalapit sana sa pintuan para gagbain ito, pero binuksan ito ng dalawang anghel na nasa loob at hinatak nila si Lot papasok at isinara ang pintuan. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi na nila makita ang pintuan. So, dito ho, makikita natin, no, na talagang winelcome ni Lot ang mga anghel. Ah, At talagang si Lot ay nagpumilit na mag-stay, no? Manatili doon sa bahay niya yung kanyang mga guests, no? Sabi dito sa Ingles, he insisted so strongly that they go with him and entered his house. And then he prepared the meal for them, baking bread without yeast, and they ate. No? So talagang winelcome niya, hindi lamang basta pinapasok, talagang inestima ni Lot at siya po ay nagpakumbaba sa harapan nila at nagpumilit na makauwi siya o maisama sila, ang dalawang anghel, na noong panahon na yon sa paningin ni Lot ay mga ordinaryong tao, no? Okay, si Lot po ay talagang nag-insist, no, na sila ay manatili o mag, sumama doon sa kanilang tahanan, sa tahanan ni Lot.
At, at makikita rin natin dito si Lot ay nagpakumbaba talaga sa harapan ng mga kanyang bisita. Naghanda siya, pinakita niya na siya nag-care, no? At isa doon sa kanilang nakaugalian ng panahon na yon, isa sa pag-estima nila sa bisita ay hinuhugasan ng paa. Bakit po? Kasi nga hindi pa naman uso ang sneaker noon, no? Mostly ay mga nakasandalyas. At hindi pa naman aspaltado at mga konkreto ang daanan. Kaya mas malamang ito ang mga paa na ay maalikabok o marumi, no? At makikita rin natin yan kahit doon sa New Testament, no, gawi na yon na kung saan ang paa ng Panginoong Hesus ay hinugasan. At si Jesus naman din, ang ating Panginoon, ay hinugasan din ang paa ng kanyang mga alagad. At dito po, bagamat ito ay cultural, hindi lamang po ito na tatapos sa kultura, kundi ito ay spiritual. Ang pagiging bukas na tahanan o ang pagiging hospitable o ang hospitality ay spirituality, no? At ang mga mananampalataya, no, na dayuhan katulad natin, mga migrants, at lahat naman ng mananampalataya ay migrants dahil tayo ay dayuhan, no? Dayuhan dito sa mundo. So, makikita natin dito na ang pag-estima sa mga bisita ay gawain na nagre-reflect sa pag-ibig ng Diyos na at sa kanyang puso, no? Okay. At gaya nga po ng pagkakasulat dito sa Hebrews 13 verse 2, do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it. Okay? So, yan po, no? So, magandang gabi, Ate Silma. Okay? So, magpapatuloy tayo. Kay ano rin, no? Ate Ao, meron siyang pagpapasalamat. Okay? Sige, patuloy po tayo, no? Sa pangalawang punto, yung mga kalalakihan dito sa Sodom ay talagang nagde-demand ng evil. At ito po talaga ay evil sa harapan ng Panginoon. Po. So yung mga tao, yung mga kalalakihan, inikutan nila yung bahay ni Lot at gusto nilang makipagniig, makipagtalik, no? O abusuhin yung mga bisita ni Lot. Sabi ron sa verse 4 to 7, before they had gone to bed, all the men from every part of the city of Sodom, both young and old, surrounded the house. They called to Lot, where are the men who came to you tonight? Bring them out to us so that we can have sex with them. Lot went outside to meet them and shut the door behind him and said, no, my friend, don't do this wicked thing. Dito ho, talagang malinaw ang pagkakasabi ng salita ng Diyos na itong sodomy o yung pagkipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki ay isang gawaing wicked, no? Wicked, kasamaan. Hindi lamang siya kasalanan, isang kasamaan, no? Wicked po 'yan. Ayon sa pagkakasulat dito. At dito po makikita natin si Lot. Talagang siya po ay nakiusap na at pinoteksyonan niya talaga ang kanyang mga bisita. Ito nga medyo may ano pa tayo rito, no? Yung kanyang dalawang dalaga na anak ay inoffer pa niya. Pero makikita natin dito talagang yung target nitong mga kalalakihan ng Sodom
ay yung dalawang lalaki na bisita ni Lot. At bakit niya ino-offer maging yung kanyang sariling anak? Dahil nga noong panahon na yon, pag ikaw ay naging bisita at tinanggap ka sa isang tahanan, ikaw ay poproteksyonan. Okay? Protection, may protection ka. So yan, nawa maging malinaw yung sa atin yan. So magandang gabi, Brother Resty. Ano po? Ah, mula sa Pangasinan. Okay. So tingnan po ho natin, pagpatuloy natin. So dito may kita natin, alam niyo mga kapatid, ito ay common no nangyayari dito. Ang evil ay laging pine-pressure ang mga believers to compromise. No? Yung masasamang tao, no? Yan ay gusto tayong give up, gusto tayong mag-quit ng masasama, no? Gusto ng masasama na makiayon tayo sa kanilang nais. No? Evil often pressures believers to compromise. May pagkakataon ba na may mga tao, may mga masasamang tao na pinipilit ka na gumawa ng hindi kaaya-aya o ginagawan ka ng hindi kaaya-aya? At yan po ay pangkaraniwang nararanasan ng mga mananampalataya, no? Bakit? Dahil kakaiba tayo. Pangalawa, we go against doon sa flow, no? Ay yung flow noon, nung panahon na yan, is ah, nila Lot at Abraham, sa kanila, pangkaraniwan yung mga kalalakihan sa kapwa lalaki, no? Yan ay isang sistemang immoral. At ngayon, maaring iba-iba na yung itsura nito, no? Ng mga ginagawa sa atin ng mga wicked people, no? At lagi natin tatandaan yun, mga kapatid. Iba yung sinner, iba yung wicked. Lahat ng tao sinner, di ba? Pero hindi lahat ng tao wicked. Yan. No, yung wicked kasi meron na ano yan intentional, no, talagang baluktot ang mga pananaw katulad nitong mga to. At kung ikaw man ay pine-persecute, kung ikaw man ay dinidiin, kung ikaw man ay binubuli, kung ikaw man ay ginagawa ng masama, mga kapatid, ito po yung lagi natin tandaan sa sinabi ni Jesus Christ. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. So, bakit sila kinukulit? Bakit sila pinagbabantaan? No? Itong si Lot, di ba? Pinagbantaan siya because of righteousness. Nakita ni Lot na unrighteous at very wicked yung gustong gawin ng mga taga-Sodom sa kanila. Pero sila ay tumayo sa kanilang pananalig, pananampalataya. Okay. So, hindi ibig sabihin na napapalibutan tayo ng evil or wicked people ay give up tayo, mga kapatid. Tumayo tayo ng may pananalig at pananampalataya. Pangatlong puntos, God's protection in hostile places. Nasa hostile place ka ba? Nasa hostile place ba tayo? First and foremost, as a believer, talagang hostile ang mundo laban sa mananampalataya. Pag sinabing hostile, lagi talagang paatake ang kalaban. Lagi ho natin tatandaan niya. Okay?
At lalo na pagka napunta pa tayo sa lugar na mahilig magkampihan, no? Yung alam niyo po pag nagkakampihan yung mga wicked, talagang gagawa yan ng mga wicked things. Okay? Kaya anong gagawin natin? Tumayo tayo sa pananampalataya. At ang mga anghel, anong ginawa nila? Sabi ron sa verse 10 to 11, but then, but the men inside reached out and pulled Lot back into the house and shut the door. Then they struck the men who were at the door of the house, young and old, with blindness so that they could not find the door. So kumilos yung mga anghel at binulag yung mga lalaki, no, itong mga wicked men at pinoteksyonan yung sambahayan ni Lot. Okay? So tayo po mga kapatid, maaring maka-experience tayo ng panggigipit, pero lagi natin tatandaan na ang Diyos ay kaya tayong proteksyonan. Okay, God's protection in hostile places. God intervenes when His people stand firm. Ano raw? Nag-i-intervene ang Diyos pag tayo po ay nanindigan. No? When we stand firm, pag ikaw kapatid ay manindigan, manampalataya, manalig, makakaasa tayo ng divine intervention. When believers uphold righteousness, God Himself acts as a shield. Migrants abroad can trust His protection even in hostile lands. Tayo po maaring makakaranas ng hostile action. We can rely, we can trust God na tayo ay iingatan. Sabi sa Psalms 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Sino ang Diyos natin? Ang Diyos natin ang ating liwanag at kaligtasan. Kanino tayo matatakot? So, pero ito talaga minsan, no? Kaya tayo ay gustong give up kasi talagang may mga pagkakataon na ina-allow ng Lord no? Yung mga mapaligiran tayo ng mga hostile people o wicked people. Pero sa mga pagkakataon na ganyan, wag ho nating ma-miss yung pagkilos ng Diyos, no? Wag ho nating ma-miss yung na na ma-witness. Pag tayo po ay nanindigan sa ating pananampalataya at pananalig sa Diyos at hindi tayo nag-compromise at ating dineklara na ang Diyos ang liwanag at kaligtasan, wala akong katatakot. So may protection kapatid ang Diyos even in hostile places. So tingnan natin ito, yung gospel connection sa New Testament. Lot's protection of the angels points to Christ, who welcomes us into His Father's house and shields us from judgment. Just as Lot stood against evil, Jesus stood against sin and offered Himself as a refuge. Through Him, we overcome evil with good. Through Him, we overcome evil with good. Paano raw natin tinatalo ang wickedness? Tinatalo natin ang wickedness sa pamamagitan ng kabutihan. Sabi ron sa Romans 12 verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Okay? So ano yung mga takeaways natin dito mga kapatid? Hospitality is holiness, no? O hospitality is holy. Okay? So we need to open our home, open our heart, no? At dito rin ho maging discerning.
kasi binuksan ni Lot ang kanyang tahanan para doon sa mga righteous guests. Pero sinarado ni Lot ang kanyang tahanan mula doon sa wicked at hostile crowd. So dito po, napaka-importante na discerning. Hindi lahat kailangang papasukin sa iyong tahanan o sa iyong buhay. No? Sa buhay mo, ang papasukin mo ay yung righteous, maka-Diyos. At sa buhay mo rin, huwag mong papasukin ang wicked, no? Yung kung saan ikaw ay maaring mag-compromise. Okay? At dito po napaka-importante na tayo po ay talagang naka-align sa kalooban ng Diyos. Okay? We need to stand firm against evil, even when pressured, even when persecuted, even when ano na tayo, yung when we are pressured against a wall na, no? Yung back natin ay against the wall na. At para bang wala tayong mapupuntahan, kundi give up na lang at hayaan silang maghari. Hindi po. There are times that we need to stand firm against evil. Lagi natin tatandaan, bago mabuo ang salitang testimony, ay merong test muna. No? May testing. No? At bago tayo maging champion, ay merong labanan. At sa labanan, napaka-importante na alam natin kung saan tayo tumatayo. So, sa ating pamumuhay, patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Trust God's protection in hostile places. Okay? Even tayo ay nasa hostile place, God can protect us. Okay? God can protect us. At makikita nga natin si Lot, di ba? Si Lot, humaharap siya doon sa mga tao, kinuha siya, kinabig siya, papasok sa bahay, papasok doon sa safe zone, at gumawa ang mga anghel ng kaparaanan upang hindi makapasok ang kaaway. At ganoon din po sa atin, mga kapatid, no? Kung sinasarado na ng Diyos ang pintuan ng ating buhay mula doon sa mga wicked people, mga tao na maari tayong mag-compromise, madala sa kanilang kasamaan, wag na nating buksan. Okay? Hayaan natin kumilos ang Diyos na mabulag o hindi makita ang ating mga doors, no? Yung mga open doors natin. Okay? Panghuli, Christ is our refuge. He overcomes evil with good. Okay? Christ is our refuge. He overcomes evil with good. Okay? So, yan po yung ating maiksing na pag-aaral ng salita ng Diyos. At nawa po, maunawaan po natin, hindi nais ng Diyos na tayo po ay maging maging open at very vulnerable sa atake ng kaaway. At minsan pa, bagamat tayo ay bukas o hospitable, hindi ibig sabihin yan na dapat bukas ang pintuan natin sa lahat. Yan. Okay? Bukas ang pintuan natin sa righteous, sa needy, pero sarado sa wicked. Okay? Sarado sa mga tao na maaring makagawa sa atin ng masama at pwede tayong gawan ng masama, at mga tao na pwede tayong maimpluwensyahan ng masama para tayo mag-compromise. So yan lamang po, mga kapatid, ang ating word
para sa gabing ito. At mananalangin po tayo, mga kapatid, sa sa Panginoon. At una, siyempre, papanalangin natin ang ating mga kababayan na apektado ng lindol. Ang nabasa ko ay nasa 45 na ang mga nasawi, no? At marami pa yung mga nasaktan, at nasa kulang-kulang 40,000 ang na-displace, no? Na o nawala, hindi pa makauwi doon sa kanilang mga tahanan. Hindi ko ngayon alam ang update, pero yun yung huli kong nabasa kaninang hapon. At ipanalangin po natin, no? Panalangin natin na sa mga pagkakataon na ito, no, yung mga pinuno natin ay makalimutan muna yung kanilang pagkakahati-hati at magsama-sama upang matulungan ang mga biktima. At hiling din natin sa Panginoon na yung righteousness ang pumasok sa ating bansa, sa ating bayan, no, sa pamunuan, at lumabas o hindi makapasok ang yung wickedness doon sa ating tahanan, no, o tahanan ng ating bansa, o sa mga institusyon ng ating bansa. Okay? So, sige po, tayo po ay manalangin. Ako, ang mga prayer request po natin ay maaari nyo pa rin i-send sa akin. Patuloy tayong mananalig at mananampalataya sa magagawa ng Diyos. Panginoon, sa iyo po kami ay lumalapit at hinihiling po namin ang mapagpala mong kamay, ang pagkilos mo, O Diyos, sa aming bansa sa Pilipinas. Dinudulog po namin ang mga nabiktima ng lindol, ang mga pamilya ng nasawi, O Diyos. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kaaliwan na mula sa iyo, O Diyos. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng sangay ng gobyerno na naroroon, ah, national at lokal, na pagkaisahin nyo upang matugunan ng tama ang sakuna na ito, O Diyos. Sa biyaya mo, Panginoon, maisantabi, Panginoon, ng mga namumuno ang kanilang pagkakaiba-iba, Diyos, upang sila'y magkaisa na unahin muna ang mga nangangailangan. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang pamunuan ng aming bayan, na nawa katulad dito sa tahanan ni Lot, na ang mga tahanan na pamunuan, ang mga institusyon, O Diyos, ay lumabas, Panginoon, ang wickedness, O Lord, at hindi po makapasok, Panginoon. Panginoon, sa iyo po ipinapanalangin po namin, O Diyos, ang mga prayers ng mga kapatid, O Diyos. Dalangin po si Ate Lilia sa nararamdaman niya sa puso at sa kanyang acid reflux, ay yung nga pong pagalingin. Dalangin po namin ang asawa ni Ate Chato, Panginoon, na si Kuya Romy, ay iyo nga rin pong pagalingin sa kanyang sakit at karamdaman. Maging ang asawa ni Sis Maan Ruby, Panginoon, katagpuin ninyo at pagalingin, O Diyos. Pinapanalangin namin si Victorious Adre, Panginoon, ang anak ni Lloyd, O Lord, na hanggang ngayon, Panginoon, ay nasa veterans pa rin.
Kayo ang Diyos na gumalaw at tumugon sa lahat ng kanilang pangangailangan, Diyos. Idinadalangin namin, Panginoon, ang mga estudyante, Panginoon, na dumadalo sa gawain dito sa Taipei at maging sa Hualien, O Lord, sa kanilang pag-aaral, O Diyos. Bigyan niyo po sila ng talino sa mga darating na examination, O Lord, ay maipasa nila, O Diyos. At kayo po ang magbigay ng favor na hindi lamang sila makapasa, kundi makakuha ng mataas na grado, O Diyos. Ipinapanalangin namin ang lahat ng kapatiran, Panginoon, lalo na yung mga nag-aalaga ng matatanda at mga may sakit, O Diyos, na kadalasan ay napupuyat. Palakasin niyo po ang kanilang pangangatawan. Bigyan niyo po sila ng sigla. Ilayo niyo po sila sa sakit at karamdaman, Panginoon. Idinadalangin, O Diyos, ang pamilya ng bawat isa na iyo nga pong kalingain na ang lahat ng pangangailangan ay ipagkaloob. Sa mga may sakit at karamdaman, kayo po ang magpagaling. At Panginoon, bilang church, patuloy niyo kaming bigyan ng panibagong sigla, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, sa pagkakaisa, sa pag-ibig, Panginoon, sa aming panambahan, O Diyos. Pinapanalangin namin, O Lord, ang gawain sa Taoyuan, sa Pata, Panginoon, na iyo nga pong pagpalain, O Diyos, sa lahat ng naglilingkod, Panginoon, mga nasa music, Panginoon, nasa word, nasa mga at yung mga naghahanda ng pagkain at lahat ng pangangailangan. Kayo po, Panginoon, ang magpala. Ipinapanalangin, O Diyos, ang gawain sa Hualien, na patuloy ka, O Diyos, na magpala at magdagdag ng mga lalaki at babae na sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Pagbuklarin ninyo ang iyong mga anak at patuloy nilang maranasan, O Diyos, ang iyong kabutihan at katapatan. Hindi lang sa kanila, Panginoon, kundi sa kanila mga mahal sa buhay. Ipinapanalangin ang gawain sa Taipei, doon sa Nung'an. Dalangin namin, O Diyos, ang patuloy niyong pagkalinga at sila ay magkaisa at ikaw ay maitaas sa kanilang buhay. Sa Chungsan, O Lord, we pray for your grace, mercy, and favor. Patuloy ka, O Diyos, na maiangat at maitaas sa buhay po ng bawat kapatid, O Diyos. At patuloy niyo kaming pagbuklurin ng pag-ibig mo, Panginoon. Ingatan ang bawat isa, ang bawat attendees, ang bawat mga kapatid, O Diyos. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Dalangin din, O Diyos, na pagpalain niyo po ang bawat kapatiran, financially, spiritually, physically, O Lord. At sa lahat ng pangangailangan, ikaw po ang tumugon. Pinapanalangin ang patuloy niyong pagpapalago sa lahat ng gawain, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang gawain mo. Financially, O Lord, magkaroon kami ng breakthrough at sa ongoing transition, O Lord. Bigyan niyo kami ng clarity, ng wisdom, ng favor, O Lord, sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Sa mga panalangin, hindi po naisambit, Panginoon, katagpuin niyo po ang bawat isa at patuloy niyong palalimin ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Nawa isara niyo ang mga pintuan ng aming buhay mula sa mga wicked people at buksan ninyo po ang aming buhay para sa iyong mga lingkod, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus.
Nawa ang pagpapala mo, Ama, ang gabay ng banal na Espiritu, at ang kapayapaan ni Kristo Jesus ay sumaaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po mga kapatid. Nawa ay may natutunan po tayo at kahit papaano'y mas lumalim ang ating pananalig sa Diyos na buhay.